Mga kababayan, si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Samahan nyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, napuno na raw po itong matandang buhaya umano sa House of Representatives na sinasabi po, see you in court. Ayon po yan sa representative na si Puno, mga kabayan. Dahil po, kakasuhan daw po niya sa korte itong si Kiko Barsaga ng bribery, mga kabayan. Bribery sa mga aligasyon ni Kiko Barsaga. Kaya po ang matatandang buhaya umano sa House of Representatives ay galit na galit po kasi ibinubunyag po ni Kiko Barsaga ang systematic at dekada-dekada na pong ginagawa ng mga matatandang buhaya na pagnanakaw sa pera ng bayan. Umano, mga kababayan. Pakinggan po natin itong balita. Tila napuno na si House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno sa mga aligasyon ni suspended Congressman Kiko Barsaga. Ang huling banat kasi ng kongresista, nabili raw ng isang bilyonaryo ang partido ni Puno. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Kakasuhan ng National Unity Party o NUP si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga panibagong pasabog nito sa kanyang social media account. Sinabi ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno, hindi na nila palalampasin ang mga walang basihang aligasyon ni Barzaga. Sa kanyang post, sinabi ni Barzaga na tumanggap daw ang mga miyembro ng NUP ng suhol galing kay billionaire Enrique Razon kapalit ng pagsuporta sa dating House Speaker Martin Romualdez bago ang eleksyon noong 2025. Pero kaagad din naman itong binura ng kongresista. Pinalitan niya ito ng panibagong post laban kay Congressman Puno matapos nitong ihayag na kakasuhan ng partido si Barzaga. Sabi ni Barzaga, pwede naman daw siyang kasuhan ni Puno pero pagpapatunay lang daw ito na nabili na ng negosyanteng si Razon si Puno. Giniit ni Puno, walang basihan at masama ang layunin ng mga paratang ni Barzaga. Wala naman daw kasing naging kalaban si Romualdez sa kanyang distrito kaya hindi makatwiran ang bintang ni Barzaga. At dahil sa mga akusasyong ito ni Barzaga sa mga miyembro ng NUP, sa korte na lang daw sila magkita. Ang NUP ay partidong minsang pinamunuan ng ama ni Barzaga na si Elpido Barzaga Jr. at kinabibilangang partido rin ng batang kongresista. Noong Disyembre ng nakarang taon, sinuspindi si Barzaga ng Kamara ng 60 araw ng walang sahod at benepisyo dahil sa ilang posts nito sa kanyang social media account na umano'y puro paglabag bilang isang mambabatas ng mababang kapulungan. Ngayong darating na Pebrero sana nakatakdang matapos ang suspensyon ni Barzaga. Pero ilang mambabatas ang nagpanukalang dumaan muna siya sa fitness test para malaman kung angkop na siyang magtrabaho muli. Pero tila magbabago ang storya ngayong panibagong kaso na naman ang kakaharapin ni Barzaga. Sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na buwan, nakahanda raw si Barzaga na mag-privilege speech para patunayan ang umano'y suhulang kinasangkutan ng NUP. Para sa agenda. Po mga tambay. Siyempre po, may alam po yan dahil miyembro po siya riyan sa partido Hindi po ba? At matalinong tao po ang batang kongresista, mga kabayan. At siyempre po, sa napakabilis po ng panahon at bagong kongresista ay nakita niya na po ang systematic ang ginagawa po dyan. Kaya nga po tinawag niya yan na crocodile farm ang tawag po dyan ni Kiko Barsaga sa House of Representatives. Crocodile farm daw po, mga kabayan. At siyempre mga kabayan, masakit po yan para sa isang matanda na tumanda na po riyan, katulad po ni Representative Puno, mga kabayan. Ang matatandang buhaya umano, napakasakit po sa kanila yan. Na malapit ka na sa hukay, ilang panahon na lang, susunod na rin tayo sa mga pinagpahinga, katulad nila Akop, nila Enrile at marami pang iba. Ilang araw na lang po ang ilalabi na lang natin sa mundo, taon, buwan. Pero ang ginagawa pa rin natin, mga kabayan, mayaman na po tayo, bilyonaryo na, isang damukan lang ang ating pera, ay hindi pa rin tumitigil sa pagnanakaw ang mga politiko. Nagsitanda na po. Nagkakaroon pa rin po ng sabwatan para po malinis ang kanilang institusyon.
Kailangan po linisin nila ang institusyon nila eh. Hindi po ba? At kailangan daw po para maging fit itong si Kiko Barsaga, kailangan sumunod ka sa agos. Hindi po ba? Hindi ka pwedeng lumihis. Hindi mo pwedeng banatan, kondinahin ang House of Representatives. Hindi. Kasi hindi ka fit. Kailangan kasi para maging fit ka, pagka ang administrasyon, dyan po, sa majority, sa administrasyon po dyan sa House of Representatives, pagka ang majority po'y magnanakaw, kailangan sumunod ka. Kung hindi ka na masusunod, manahimik ka. Ganyan po yata ang gusto ng mga matatanda at magnanakaw ng dekada-dekada na sa pera ng bayan. Umano, manahimik ka. Kung ayaw mong sumunod at kung ayaw mong mapahamak at mademanda, di ba? Mabigyan ng pataw na suspendido o suspension, manahimik ka sa mga ginagawa nila. Hindi mo pwede silang kondinahin at tawagin crocodile farm sila, mga buhaya umano. Hindi pwede. Magkakaproblema ka. Hindi po ba? Katulad po ni Representative yung isang bata, si Leviste, hindi ba? Ngayon, yung kanilang negosyo, di ba? Yung kanilang negosyo na Solar Philippines, di ba? Pinatawan din po ng napakalaking pera. Bilyon, mga kabayan, na multa. Ikaw pa kaya, Kiko, na binabanatan mo ang systematic na pagnanakaw, lalong-lalo yung ginawa ng 19th Congress sa pangunguna ng dating speaker na tinatawag na Tambaloslos? Di ba? At ano sabi po ni Puno? Mali raw po ang mga paratang ni Kiko dahil una-una si Tambaloslos daw po ay walang kalaban nung kumandidato sa kanyang distrito sa Leyte, sa Tacloban. Walang kalaban. Kasi nga po, pinurotesta yung kalaban eh. Proteste. Di ba? Naprotesta yung kalaban. Kaya wala po siyang kalaban. Ganyan po katindi at kalinis sila na mga politiko. Kaya dito po kay Kiko, ano po sa tingin nyo mga kabayan? Pababalikin pa ba nila yan? Kaya nga, kung ano-ano po ang ginagawa nila, lalong-lalo po sa mga bumabatikos sa mga ginagawa nilang pagnanakaw umano dyan. Lahat po ay binibigyan po nila ng problema. Katulad po ni Kiko at ngayon po si Leviste ay talaga pong lalagyan po nila ng isang damukal na issue yan para po tuluyan na yata yan na masuspinde at hindi na makabalik dyan po sa crocodile farm ng House of Representatives umano. Hindi po ba? Ang dapat po, kung kaya hindi ka makakita ng tunay na mga lingkod bayan dyan eh. Katulad po ng matatandang mga politiko riyan, na sanay na po magnakaw umano. Kung talaga po mga tunay na lingkod bayan yan, mga kabayan, unang-unang puprotektahan yan, taong bayan. Pera ng taong bayan. Ang issue po ngayon puro pagnanakaw eh. Nakita nyo ba pinoprotektahan ng pera ng taong bayan? Puro pagnanakaw ang issue? Nakita nyo po bang prosigido silang habulin ang perang nawawala? Mga kabayan, di po ba hindi? Kasi yung mga perang nawala na kinumisyon na napakalaki at karamihan ay ghost project ba, sila rin po kasi ang pinuntahan nung pera umano. Kaya nga po, patatahimikin ka ng mga buhayang ito para hindi ka magsalita dahil sila po ang tatamaan. Kaya nga po gustong-gusto natin na makabalik na po sa lalong mabilis ang isang Duterte para po sa mga tao na ito na tumanda na sa pagnanakaw umano ay maisuka naman po ang mga ninakaw, lalong-lalo po ang matatandang mga politiko riyan na dyan na po inugatan sa pagnanakaw umano sa pera ng taong bayan. Kaya lakasan mo lang at tibayan mo lang ang loob mo, Kiko Barsaga, at hindi naman po panghabang panahon, Congressman Kiko Barsaga, ang kasamaan ng mga matatanda na mga buhaya dyan po sa House of Representatives umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, may panibago na naman pong issue na bubunuin.
Ito pong si Congressman Barsaga, mga kababayan. See you in court, mga kababayan, dahil po sa sinasabing bribery, mga aligasyon daw ni Kiko, lalong-lalo ang mga pagnanakaw nila umano. Thank you po mga kabayan sa nagusto po sa ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, mabuhay po kayo. Lalo-lalo po sa ating mga kababayan nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid Diaz ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Romana at Ate Isa ng Cagayan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Chena, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampaw, at Balance Vision TV. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, ingat-ingat po. God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.